Hey guys, please help me choose the best concert outfit. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung player ngayon. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Ang reyna at prinsesa sa bansang Pilipinas, meron pala nun. Mga reyna at prinsesa sa flood control. Magandang hapon po mga kabisdak. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. Pag-usapan po natin itong dalawang pamilya, Diskaya at Pamilyang Ko. At busisiin po natin ang kanilang karangyaan sa kanilang mga buhay na inilathala rin po nila sa mga kanilang social media. Katas ng flood control ang lahat ng iyan. Grabe, ang tindi na po na ginawa sa mga Pilipino ng mga taong ito. Nang dahil sa flood control, nang dahil sa DPWH, yumayaman sila na bago ang buhay nila. Nakakatulog pa kaya ang mga taong ito na dapat ito ay imbestigahan ng BIR? Dapat ho ito ay hindi palampasin dahil pira ho ito ng taong bayan. Grabe ang pira sa kanila. Bumabaha. Pinaglaruan lamang ho nila. Samantala tayo, kayod, buong maghapon 24 oras, mga OFW, mga ordinaryong Pilipino, talaga matindi ang pagkayod para lamang sa buhay. Pero itong mga to, hindi nila yan inisip. Kumukulimbat ng mga pera na hindi sa kanila. Pakinggan po muna natin mga kabisdak ang balitang ito. At syempre may banat din po yan si Mayor Vico Soto. Pakinggan po muna natin mga kabisdak, narito po. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Grabe. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Wow! At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, 'di ba, sa Republic Act number 671, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno.
Suportado rin ito ni na Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga opisyal. Grabe, no? Pera ninyo, bumabakasyon sa ibang bansa, sa Europa. Sa inyo ba yan? Okay, sana kung sarili nilang pera. Kaso nga, mukhang nakakaamoy na po tayo na hindi nila yan pera, hindi po yan pinaghirapan nila. Narito po yung isa sa mga kamag-anak ng mga kongresistang ito. Narito po yung eroplano. Wow! Ito, malamang ko. Siko to, siko. Sisikuhin natin ba? Pamangkin, isaldi ko. Tingnan mo yung eroplano. Pakita ko sa inyo guys kung paano nag-refuel yung plane. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, Grabe, first time ko ito makita eroplano. guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka na ba eh. Pakita mo naman yun. Hala, daliwala. Grabe. Joke lang. Grabe, muraw-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Say hi. Sana all. Wala si Beach. Ayan na po ha. Pinagmalaki nila yung eroplano. So, ibig sabihin, hindi lang iisa ang kanilang eroplano. My God! Sobrang daming eroplano pala ho ito. Kasi mas gusto daw niya yan kaysa isa. Ayan o. Grabe, matindi. Ang pagmamayabang nila dito sa kayamanang hindi natin alam saan ang gagaling ho. Meron pong picture pa siya dyan, iba mga kabisdak. Papakita ko lang, iba yung eroplano na yon. Sa eroplano, nasan ba yung mga eroplano? Labas nyo! Palike nga guys. Merong pinopost ba na iba? Na may eroplano pa rin siyang isa, iba. O ito, o. Ayan, o. O, di ba? Iba rin yan. Ang sabi ni Claudine ko, hindi po kurap ang family ko. God knows the truth. Lahat po ng pera namin, pinaghirapan namin ng todo. Paano nyo po pinaghirapan? Saan nyo po kinuha yan? Pinambili ninyo ng eroplano, ma'am. Nagtatanong kami, ma'am, ha? Kasi trilyon-trilyon na po ang pinag-uusapan sa flood control projects, ma'am. Isa yung eroplano, isa pa ito. At meron pa talagang isang eroplano. Tingnan nyo, ho, ah. Nakita ko lang, ho. Oh. Iba rin yan. Grabe, no? Kabog si Diskaya dito. Walang sinabi ang pamilyang Diskaya sa pamilyang ko. Mas matindi ang yaman nito. Ano? Tatlong eroplano na yan kasi iba rin ho yung sinasakyan nila tsaka may picture na pinalabas ko nung una. Ito pangatlo na ho. Tingnan nyo po yung buhay nila. Tama yung sinasabi ng balita sa bilyonaryo na mamasyal sa iba-ibang bansa, sa Europa at mga mamahaling bag. Wow! Sana all. Yan po, pamilyang ko. Si Claudine ko po yan. Grabe ang mamahal. Nasa social media naman yan, nakapost eh. So ngayon, pinag-usapan natin dahil nga sobrang rangya ng buhay ninyo. Tignan mo yung mga bag na yan. My God! Ang pera nila saan galing yan? Yan ang tanong dyan. Paano nila nakuha yung mga mamahaling gamit? Nga eroplano? Kung tayo ay nanggigigil tayo sa luxury car ni Diskaya, pero ito talaga, eroplano na, mga eroplano na meron sila. Walang sinabi pala ang Diskaya sa kayamanan ng pamilyang ko.
Siya daw yung tinaguriang prinsesa ng Pilipinas. Si Claudine ko, ito. Ayan na. Grabe oh. Philippine Disney Princess. Ganun sila kayaman. May prinsesa pala ang Pilipinas, no? Dapat ito pagkakasuhan ng BIR at dapat masampahan ng mga kaulukulang kaso. At ito pa mga kabisdak, ewan ko kung sino yung mga taong ito. Anak ba ni ko? O pamangkin ni ko? Mantakin mo kumain sila sa isang sikat na restaurant. Hyatt pa yun. Nagbayad magkano? May hilo kayo kung magkano. Viral yan eh. If naman 500. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Kaninong mga anak yan? Tililing. Tililing daw. Dami natin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko Grand Hyatt. 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Feeling ko din. Maliit din, no? Or pag gano'n. Swerte talaga ako palagi. Yes, po. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit. Nagpapanik ako, shit. Nanginginig ako sis, oh. Barya. Barya. Sorry. Kami na to. Oo, 759,000. Barya daw. Barya lang dun sa inyo. 759,000 pesos. Ganong katindi. Itong mga taong ito. Kaninong mga anak yun? Tayo po'y nagtatanong. Kamag-anak ba rin ho yun? Isaldi ko. O ito, meron po akong nakikitang family tree na lumalabas po guys. Ayan o. Dako in flood control projects. Sila po yung pamilya yan. Baka yung sinasabi sa video ng bilyonaryo, boyfriend. O ito yan. Saldico. Siyempre, representatives yan. May-ari ng Sunwest Corporation. Number 8 sa flood control contractor. Yung kapatid niya, si Christopher Ko. May-ari ng Highton Construction. O. At si Diday Ko, Albay Vice Governor. Ito naman yung mga anak ni Christopher Ko, si Natasha Ko at si Claudine Ko. Natasha Ko naman, BHW Party List Representatives. Si Claudine Ko, ito yung content creator, sumakay sa aeroplano. Ito yung sikat ngayon sa social media. Malamang yung kasakay niya sa aeroplano, yung sinabi ng bilyonaryo, ito yon. Boyfriend niya, si Lemuel Lobiano, son of Lawrence Lobiano, who is owner of the Centerwies Construction and Development Incorporated. Number 7 sa flood control contractor. Kaya ganun po sila kayaman. Sana magabaan kayong mga hayupak kayo. Walang sinabi ho, itong luxury car ng mga Diskaya na aabot umano sa 1 billion pesos. Wala. Barya lang daw yan. Mas matindi po yung yaman ng pamilyang ko na dapat imbestigahan ho ng BIR itong pamilyang ko, lalo na kanasaldi ko. May pananagutan kayo sa bayan, ipaliwanag po ninyo ang yaman na mga yan. Tingnan mo ha, pakinggan muna natin yung banat ni Mayor Vico Soto sa mga mayayabang na mga personalidad na pinagmamayabang nila yung yaman na hindi naman nila pinaghihirapan. Galing naman yan sa ibang tao. We have to kailangan maging nakakadiri yung corruption. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years that's really what's happened. It's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step. If we want to fix this, kailangan aminin natin na at some level
all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin, at some point, hinayaan natin na pumayag tayo na naging perception natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Ganun talaga. No, ang politiko yayaman yan. Dapat dugtungan natin ang politiko yung mayaman dahil sa pangungurakot. Ay anong gagawin natin? Kailangan natin niyan mabisto sila at matigil ang kanilang pangungurakot sa bayan. Dahil doon sila yung mayaman eh. Mayroon na talagang yayaman yan. Pero talaga, parang naging accepted siya kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan na sabihin, oo naging accepted. I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that system, challenge that culture. Basagin natin yun. And the first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo, o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. But siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor. Sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Tama ka dyan. Sila naman nagpo-post yan, yung mga eroplano nila, pinagmamayabang nila, mga kotse nila, pupunta ba bakasyon sa ibang bansa, pinopost nila. O ngayon, tawag pansin sa atin dahil karapatan natin magtanong, saan ba nanggagaling yung yaman na yan? Legal ba yan o illegal? Lalo na yung mga kamag-anak nila, mga tatay nila, ay mga kongresista at mga kontraktor pa. Lalo na ngayon, kadalit-silitsi sa flood control. Tuloy po. Yun nga, I think that's one proof o malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya, parang hinahangaan pa natin. Yun lang. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party. kahit na hindi pa nagtatrabaho. Ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun eh. Without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media. Imposible. Unless hindi pinaghirapan siguro. And dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon, ang uso ng kwento from rags to riches. Medyo nakakalungkot. Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire. Wala, hindi talaga nakaka-inspire yung pangungurakot. Ito, malungkot rags to riches. Magnakaw ka para yumaman ka. Yun na nga po ang masaklap ngayon sa ating bansa, sa totoo lang. Yung politiko, yung pagtakbo mo sa pagiging kongresista, senador, mayor, kung ano bang mga posisyon, hindi na po public service yung habol nila. Ang habol nila yumaman. Ang habol nila magkaroon ng maraming pera, makakurakot, at gumanda ang buhay nila. Ito yung masaklap ngayon Wala na yung kahalagaan ng pagtakbo mo sa pagiging kongresista. Ngayon, marami talagang tumatakbong kongresista na gustong magiging kontratista. Ang mga kontratista naman, tatakbo pagiging kongresista para makarami ng kontrata, para mag-ipon ng salapi, pangungurakot. Ano ang gagawin ng Pilipinas ngayon? Hahabulin dapat ng BIR itong mga personalidad na nagmamayabang sa social media, sa internet, na sila ay mayaman.
dapat pagkakasuhan po ito ng tax evasion. Itong pamilyang ko, pamilyang Diskaya, harap-harapan binabandira nila yung yaman di umano nila katas ng flood control. Dahil sila yung mga top 15, top 10 na mga kontratista sa flood control na maanomalya under Marcos admin. O ito, pakinggan po natin itong ni Philo na dapat ito, iniimbestigahan na ng BIR sila ho. Pakinggan natin mga kabisda po. Ito pong lifestyle check na sinasabi ng Presidente, separate pa po ito dito po sa inyo pong pagbusisi ngayon sa mga top 15 contractors na nabanggit ni Presidente? Well, separate po yan. Although ginagawa rin natin yung lifestyle, yung lifestyle check doon sa mga contractors din. Pero yung utos na lifestyle check na iba pa, baka ano pa po yan, iba pa po yan at titingnan pa po natin kung paano po natin maisasagawa po yan. Opo, kayo ba'y nakausap mismo po ng Presidente tungkol po sa bagay na ito, yung lifestyle check? Yan, hindi pa po. Narinig ko lang po yan sa sa news po. So, titingnan pa po natin kung ano po yung talagang directive po dyan. Opo. Kasi, bagamat ombudsman po, particularly nga, ang dapat din po gumagawa nito. Sa BIR po, sir, paano po natin dapat tangkilikin yung inyo pong papel dito po sa, ngayon, kung na nangyayari na if I may say, paglalantad o pagyayabang pa ng kanilang ari-arian sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, yung pong mga kamag-anak ng kilalang kontratista at umano'y miyembro ng Kongreso na ipinapangalandakan yung mga eroplano nila, ng kanilang pamilya, yung pinamimili nilang mamahalin ng mga bagay. Opo, kapag ganon, kapag BIR ng pag-uusapan yung poder ninyo, kaya niyo ba ding suriin po yung tax compliance nitong pamilyang ito, halimbawa, sir? Correct. Kaya naman po, although ang sakop lang po natin ay, again, tax compliance, hindi po yung kumbaga kung corruption, yung anti-graft and corrupt practices, hindi po yan yung sakop natin. Pero kapag kami mga ganyan po, pwede pong ibigay po sa amin yung impormasyon din at ang gagawin lang po natin kung commensurate, kumbaga yung kinikita niya sa mga ari-arian niya at sisingilin po natin yan ng karagdagang buwis kung merong hindi binayaran na buwis at kung pwede rin magsampa ng kasong tax evasion dahil kung hindi tugma yung kanyang reported income doon sa asset niya, ibig sabihin po niyan ay itatrato po natin na tax evasion po yun. Opo, kasi di ho ba, siguro, I'm sure alam niyo na po yung jurisprudence di ho ba ng Korte Suprema na kapag merong kang ill-gotten wealth o mga yaman na hindi mo maipaliwanag, ang presumption nga, nakaw ito, di po ba? Correct. Opo, yan po. And of course, taxable po yan regardless kung saan po nanggaling basta kita. So, kung kahit man ill-gotten wealth yan, ay hindi ni-report sa income, ay pwede po nating singilin din ng tax evasion. Oo. Ayan, dapat sampahan ng tax evasion. Kailangan gumalaw na kasi katakot-takot yung mga ipinagmamayabang dyan sa social media. Eroplano, so mga 3 eroplano ni ko sa pamangkin pa niya, ha? Ang tanong, kanino eroplano yung sinakyan ng pamangkin niya? Sa tatay ba niya o kay Saldico? Kasi alam natin, si Saldico, meron din niyang eroplano. Ginagamit nga ni Bongbong dapat i-lifestyle una ni Bongbong itong mga kaibigan niya. Si Saldico, Martin Romualdez, nang magkaalaman na. Dapat panagutin. So ito naman tayo, I think, sa Diskaya. Itong mga Diskaya, nabanggit nyo ho sa mga pribadong kumpanya. Ito ho yung nabanggit namin sa customs ito sa inyo pong counterpart doon, kay Commissioner Ariel. Sabi niya, abay, hindi basta-basta yan. Kukuha muna kami ng warrant, para mapasok yung kanilang private property kasi hindi naman bodega ng importer yan. Kapag ganyan na mayroong pong sinasabi na 40 at ang karamihan doon napakamamahaling sasakyan, sa BIR po, paano ang inyong diskarte doon? Paano ang inyong galaw po doon? Ang ginagawa po natin, actually, nagawa na po natin, sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin
in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang Uy, inumpisahan na pala. So nasimulan na po ninyo itong formally humingi ng informasyon sa DOTR-LTO tungkol sa mga auto na ito. You're confirming that, ano po? Yes, opo. Opo. At naunawaan po namin, baka hindi kayo maaari makapaglahad kayo ng pinakahuling balita dito. Pero anong huling balita? Opo, kung mamarapatin po ninyo. Opo. Yun nga, medyo kino-compute na lang natin yan at tinitingnan natin kung anong pwedeng maging kahinatnan nito. Pero binibilisan po natin yan na in the next few days or weeks malapit na po tayong Patay kayo dyan. action na po tayong pwedeng gawin. Opo, kapag ba ganyan, Commissioner, meron bang preemptive action ang government agencies to prevent the supposed owner of these vehicles to dispose the property or to hide it? Alam niyo yun, yung mainit Parang ngayon, ibibenta sobra, na. so dispose na natin to o itago natin to. Kung may patunay kasi wala po talagang ganyan unless mapatunayan na talagang tinatago na nila yung assets, pero until makakita tayo ng indication na nagtatago sila ng assets or sila mismo nagtatago ay wala po tayong preemptive na pwedeng magawa. Opo. Hindi ka pwedeng kumbaga makapag-file sa hukuman ng anuman pong ang tawag garnishment kasi wala pa ho namang kaso talaga practically na nasasampa sa pamilya kumbaga. Opo, it's either una final, meron na tayong assessment na naging final kaya meron na tayong authority mag-garnish o maghabol ng mga ari-arian, or again yun nga, may indication at may nakita tayong action na agad nila na indicating na nagtatago na sila or nagdi-dispose ng assets. So pero kung wala pa tayong pruwebang ganun ay wala po tayong magagawa as of now. Ano ang danger po sa sino man pong individual na kumbaga tutulong sa disposal o kaya bibili ng sasakyan o property po na gustong i-dispose kasi nga nagkakaroon na ng audit sa kanila? Ano po meron bang danger doon sa sino man pong bibili nun? O maaari sabihin na in good faith namin nabili yan Yun lang, yun ang pwede nilang i-claim. Pero kung mapatunayan din, May baka kaso pwede pa rin. natin na masama na kasi pwede natin maituring din na tax evasion at dahil nga dinidispose yung assets nila, di ba? So kung mapatunayan yan na nagkasabatan po ay baka may potential liability din po sila. Ayan sana po pagpatuloy po ng BIR itong kanilang investigasyon sa tax evasion. At dapat yung ombudsman din mag-imbestiga na rin. Hindi lang po pwede na hearing lang dyan sa Senado, Kongreso. Dapat kasi ang ombudsman, yan talaga ang unang tungkulin nila para yan sa mga government official na sa tingin nila ay mga kurakot, merong kababalagang ginagawa para sa pundo ng bayan. For example, ito, pamilyang ko, lahat mga kongresista, mga kontratista, may mga construction company. At yan, nakikita mo, aeroplano. Magkano ba yung kita ng kongresista? Para makabili ng aeroplano, tatlo, yawards. Wala. Kinabog dito si Diskaya sa luxury cars na. Kinabog ng pamilyang ko. Itong mga aeroplano, Malamang meron din yan kay Saldico. Alam natin, meron kay Saldico. O, yan yata yung sa likod na inano niya ng pamangkin ni Saldico. Kay Saldico yata aeroplano yan Malay natin, yung mga sinasakyan niya kanina, napakita ko, aeroplano rin ni Saldico. Pero yung tatay niya, kontratista. Mga kamag-anak, kongresista, may mga posisyon sa gobyerno, mga kontraktor. Dapat managot talaga at wag lang titigil dito sa mga kontraktor din, mga kongresista talaga. Dapat mauna kayong i-lifestyle check. Kasama ka na Bungbong, i-lifestyle check mo si Tambaluslos, si Lisa, Saldico, lahat ng mga tropa ni Martin Romualdez. Kasi maraming tropa yan si Martin Romualdez na dapat managot sa taong bayan. 'Di ba? Meron
Mga tropa niya si Saldico, si Manix, patay ka diyan. Si Kimirot. Ganito po yung mukha ng Pilipinas under Marcos admin. Busog ang mga kurakot. Dapat ito pagkakasuhan lahat.